2 point something million na parang ganun kalaki yung nawala sa akin. I'm so thankful with those people. Kung marinig man nila, makita man nila tong podcast na to, I'm so thankful for them. Because those people who hurted me the most, those are the same set of person who created a really huge impact on my life. Hi, I'm RD Morales and welcome to Grow Your Business Podcast. Welcome back dito sa ating channel. My name is Jay Gregorio. I'm so excited today dahil meron tayong special guest, my good friend na talagang bumiyahe pa napakalayo. Alam mo ba kung ilang oras na binahe? Okay? From Cavite to Cavite lang naman. Anyway, so dito sa podcast na to na pag-uusapan namin is marami kayong mga realization, mga wisdom, learning of course na mababaon. Thank you so much, brother. Yeah, Thank you for your time. Excited ako. Thank you for inviting me here. Yeah, so sa mga hindi nakakakilala, sino ba si RD Morales? And ano yung ibig sabihin ng RD? Ako hindi ko pa alam yun eh. Curious ako. Yeah. It actually from my father's name. Junior ako. No? I'm Raydon Morales. Yun yung pinanggalingan niyan. So my nickname growing up was JJ. Yan yung tawag nila sa akin. But galing sa junior. But eventually, mas nasanay na ako with RD. Parang naging nickname mo? Yeah, school. Na ako. Simula nung nag-college. From college. Okay, good. So, can you tell about you, yung background mo, how you started ng pagnenegosyo kung nasaan ka man ngayon? I'm actually, before I started e-commerce, I'm actually engineer by profession. So, that time, nung naghahanap ako ng course, hindi ko talaga alam kung ano kukunin kong course. Kaka-search ko, yung mga kaklase ko mag-engineering, sabi sa akin ng tatay ko, sige, mag-engineer ka na, maganda yan, malaki sweldo and everything. So, okay naman yung grades ko with math. So, nag-engineering ako. Habang nasa engineering ako, I figured out, ang hirap pala. So, I'm not your typical na sobrang galing sa math. Or talagang top 1 student. Yeah. So, I'm just the average. In fact, ako yung mga kaklase mo nangungopia. During those days. Relate naman. Yeah, and ganyan. And I just survived engineering. And dumating yung time na nagdadalawang isip ako kung magtitake ba ako ng board exam or hindi. So it was a battle between, okay, magtitake ba ako ng board exam or hindi. And sa akin, may tendency ako na pagtakpan yung isang bagay na iniiwasan ko or tinatakutan ko. So what I did during those times, nag-take ako ng board exam pero hindi ECE. Una ko tinake is ECT, Electronics Technician. So habang yung mga kaklase ko nag-aaral, nagre-review ng board exam, ako nag-straight ako ng ECT board exam. Then after that, nag-take pa ako ng isa pang board exam, Registered Master Electrician naman. Hindi talaga siya pang ECE, pang EE siya, pero tinake ko siya para maging ahead ako dun sa mga kaklase ko. Then eventually, parang hinant pa rin ako noon, maybe after, nung nakapasa ko, kaya naman pala. That's when I took my ECE board exam. So, I passed the licensure board exam and I become automation engineer. Wow. Sa mga di nakakalam, ano ba yung automation? Automation engineer. Ang ginagawa ko noon is yung sa mga factory, ako yung nagpo-program, nag-aayos ng mga sirang mga machine. So, mga kilalang brand, mga food and beverages. And for the longest time, okay naman. And I'm doing really well. However, parang hindi talaga yun yung pinaka-best ako. Because I tend to compensate nga eh. Pure hard work talaga yung ginagawa ko because di naman talaga ako kagalingan doon. So one thing about me is I'm really persistent and really committed with what I'm doing. So yun na nga, I become automation engineer by 1.5 year. And then pandemic came. Ito siguro yung naging turning point ng buhay ko, paano ako napunta with my business right now. So that time, grabe yung demand ng trabaho sa akin because lockdown, yung mga food and beverages na mga manufacturing, double time kasi ang taas ng demand. At isa sa hindi ko makakalimutang story, nandun ako sa Pansit Canton, paghawaan ng Pansit Canton. So parang inuulam ko yun nung pandemic eh. Paborito ko siya actually. Kailangan magtipid eh. Kailangan magtipid, totoo. So, paghawaan ng Pansit Canton, and yun nga, gumagawa ako ng mga machine doon. So, what happened is, out of 15 na machine, naglalagay ng mga sauce noon, nag-down yung more than half. So, ibig sabihin, kung hindi ako magtatrabaho, hindi ko magagawa yun, magkakaroon ng shortage ng Pansit Canton sa buong Pilipinas. Hindi pwede. Paborito ng mga Pilipino yun that time. So, 3 days straight,
nandoon ako, nagtatrabaho lang ako. Doon ka na natutulog. Doon na din ako, sa kotse ako natutulog. Tulog ako isang oras. Grabe, no? Tapos balik na ulit ako, pa-program, pag wala na ulit. Ano ulit ako, tulog ulit ako. Ganyan yung naging buhay ko. Ganun katindi yung work ethics ko talaga. Now what happened is that I was reading the book, sobrang classic nito, Rich Dad Poor Dad. Nabasa mo na rin ba yung Rich Dad Poor Dad? Yeah, I read that at nagbago yung perspective ko. Sabi ko, parang hindi to yung talagang gusto kong gawin all my life. Parang I can do more than what I'm doing right now. And ayokong tumanda na machine lang kausap ko, tapos gawa lang ang gawa ng mga, di ba, more than gusto ko ng big impact, more than na hindi magkaroon ng shortage ng pansit canton sa Pilipinas. So that time, I look for another opportunity and sakto-sakto, kumuha ako ng insurance ko. So, kumuha ako ng insurance ko and then my financial advisor asked me, sabi niya, RD, ang ganda nitong ginagawa ko. She was an OFW before sa Qatar. Managerial na siya doon, ang ganda ng posisyon niya, then bumalik siya. So ako curious ako, okay ba yung kitaan dyan? Kamusta ka? So sabi niya, yes, maganda, but more than that, this is a noble job. Sabi ko, ay parang gusto ko yan. So sabi niya, tinutulungan mo na yung pamilya ng mga Pilipino, at the same time, maganda yung kitaan. So sabi ko, uy, mukhang pwede to. Then I said yes. That time, during my career, dun sa may engineering, I was about to become freelancer, kumukuha na rin ng mga projects. Sa freelance, ano yung freelance? ino-offer mo? May ibang kumpanya, freelancing to ng engineering din. Na isang kumpanya, kukuha ko ng project, then parang ako yung contractor nun. So, yun yung ginagawa ko, but nakita ko to, next shiny object. So I said, yes, sige. Then I become financial advisor. On the first month, sabi ko, this is really for me. I love this. Sabi ko, parang ito yung ikigay ko, no? The purpose, the vocation, and I see myself growing in this industry. Sabi ko, okay, it's a purpose and a profit for me. So, daling sabi, I become financial advisor and I really did well. Sobrang dami kong naging awards that time. Every month, awards. And dun ko nakita yung digital marketing. Kaya sabi ko sa'yo, kilala kita. Kaya I said yes when you invited me here. Kasi, that time, wala pa ako maraming pera. Hindi ako nakakapag-enroll sa mga courses. Budgetarian muna, no? Budgetarian. Kasi FA ka, alam ko, kailangan mag-budget. Diba? Thank you sa mga videos. No? Buti libre. And libre. No? And I can say na sobrang dami mo natutunan. Ako, personally, no? When the first time na nagka-chat tayo, shit, si Jay Gregorio, nag-message ka-chat ko. Idol ko to. Noon ko pa to pinapanood. No? Then I learned digital marketing. So before, ang worry ko with financial services, saan ako kukuha ng mga leads? Wala naman ako masyadong kakilala. That's why, natutunan ko nga sa digital marketing, natuto na ako mag-run ng ads. So, nakapag-run ako ng ads, messaging before, then natuto akong gumawa ng landing page, natuto akong mag-webinar. And that time, I was doing really well. I was presenting 5 to 7 times a day. Imagine, everyday, dada ako ng dada. Inuulit ko lang. So in 5 to 7 times, so 5 to 7 hours. Ganyan. Ganun yung minsan may 2 hours pa. So whole day. Minsan mag-start ako ng alas 8, natatapos ako alas 10. Pero tingin mo, bakit mo siya ginagawa? Bakit tingin mo hindi ka napapagod sa ginagawa mo? I love what I'm doing eh. Kasi more than I love helping people, learner talaga ako. So, sobrang challenging for me kasi naggagawa ko ng website, tapos mga messaging, mga campaigns na ginagawa ko. Natitrill ako eh. Uy, may nag-message na. Uy, may na-close na ako. And then eventually, it add up. Grabe na yung naging result ko. Doon sa may insurance company nga na yun. Until such time, na parang, yun, I was doing webinar, doon ako nag-set up ng mga meetings ko. And then, I realized, kasi yung conversion ko, okay na ako with the digital marketing. Ang conversion rate ko, ang baba naman. Imagine, I was presenting 5 to 7 times a day, makuklose ko lang doon isa. Okay. Doon okay naman. Not bad. But the effort that I'm putting in, kasi after na presentation ko, gagawa pa ulit ako ng funnel ko, my effort is not matching up with my profit that I'm getting. That's why, para I realized,
parang hindi pa ata ready talaga yung mga Pilipino for investment. Paano pa yung insurance? So, ang thinking ko lang nun, because I really love helping people, and the reason din kung ba't ako nag-FA is just to help people, give opportunity to them. By the way, on average, ilang ba yung merong insurance dito sa Philippines? Sobrang baba. In fact, dito sa Pilipinas, napakababa talaga nung kumukuha ng insurance. Less than? Meron tayong less 100 million, 110 million. I don't think na mas mataas sa 10%. Oo. Super below. less. 3 to 7%. Grabe. Sobrang baba. It's not that hindi sila naniniwala sa insurance, but kung ang struggle pa lang is coming from how will I survive on a day-to-day basis? Paano pa tayo mag-invest? Yes. So, in my heart, I want to help Filipinos. Sige, hanap tayo ng opportunity kung paano sila makakakita. So, number one. Oo. So, ang isip ko lang nun, okay, creating funnels, paano ko mag-grow yung business ko with this. Ang ginawa ko, I look for opportunity kung saan sila pwedeng kumita. Now, kapag kumita sila, meron na silang pera, babalik sila sa akin, bibili sila ng insurance at investment na. So, yun yung mindset mo nung that time. Yun yung mindset ko. Matulungan mo na mag-earn. Yes. Or tulungan paano magkumita. Maybe grow their business also. Oo, yung mga existing. So, para I look for, at least meron silang pang-invest sa insurance nila. Exactly. So, I look for freelancing. That's why inaral ko talaga kung paano mag-ads, paano gumawa ng website and everything. Tinignan ko rin yung real estate. Paano ba magbenta ng ganito? Meron pa akong mga kinausap, ganyan. Even multi-level marketing. Bilis ng transition. Pandemic lahat na nangyari yan. Pandemic lahat na nangyari. So, ibig sabihin, nung pandemic, lahat ng opportunity na try mo. 24/7. Hindi talaga ako natutulog, brother. Ganun katindi. Ano yung isang opportunity, let's say yung business model na nag-stick ka ng matagal or possible until now, ginagawa mo pa rin ba siya? Yeah. It's interesting. Kasi habang hinahanap ko kung saan talaga ako pupunta, doon ko nakita si e-commerce. And that's my business right now. And one thing siguro that I would like to, siguro ma-remember ng mga listeners natin, no? Maybe hinahanap natin kung saan tayo or nasa point tayo ngayon na gusto nating i-grow yung business natin. Sometimes hindi natin siya makikita ng paharap na lang dyan. Sometimes, marami ka pang pagdadaanan para makita natin yan. Just like me, no? From becoming engineer to becoming financial advisor. Tapos, ang dami ko pa dapat pagdaanan. Buti na lang nakita ko rin yung e-commerce. Anong year mo siya sinimulan? It was 2021. September 2021 when I think 2021, iyan na yung nasa second wave ng lockdown. Yes. Right? Second wave. Kasi yung unang wave ng lockdown, na pagkakaalam ko, 2020, March. So, yun talaga yung month na close. Kasi may mga business din kami noon that time. And ako ang naging, parang walang ibang way na pwedeng gawin kundi online business. So, yung unang naisip ko is ituloy yung e-com ko. Kasi that time, yung hindi pa nagpa-pandemic, meron kaming other company na okay naman. And pandemic happened, ayan, nag-close yung company namin and then go back dun sa e-commerce. So, na-prove ko, grabe yung potential niya, yun lang, may mga challenges talaga when it comes sa e-com industry. So, nung sinisimulan mo na yung e-commerce business mo, alam ko, may mga challenges yan, di ba? Pinagdaanan mo yan eh. Ano yung mga, siguro, bigay ka ng mga top 2 challenges na for anyone na papasukin ng e-commerce, dadaanan itong challenges na to. Hindi sila makakawala doon. When I started e-commerce, grabe, sabi ko, may ganito palang opportunity. Ang ganda, tapos, excited. Grabe, as in, hindi ako makapaniwala na kung dati, level 10 yung effort ko, tapos yung income ko is 3 or 4. Now, yung effort ko, say nandoon pa rin, level 10, or level 9, level 10, pero yung income ko, level 8, level 9. Na type, as in talaga nagmamatch na, nagpi-pay off na. So, in the first month, sobrang nag-grow yung business namin that we need to hire 20 plus people. Grabe. So, hindi siya ganun kadali. Unang buwan. Unang buwan. Ang bilis na. Because the first challenge there is that you need to create system. More than the marketing given na yun. Because e-commerce is about marketing. But it's all about creating system. You need to hire people para mag-pack. Kailangan mong may sasagot din. That time, messaging campaign kami.
Tapos, ang dami pa. Finance, sinong order, and whatsoever. That's the first challenge. That you need to think as an entrepreneur more than being an online seller. That's one. And number two, siguro the biggest setback, tuloy ko lang yung kwento ko, we grow our business as in first month, as in talagang sobrang dami na namin naging tao, yung sales pataas ng pataas, until such time na hindi na kami nagkasya sa bahay. Before, bahay-bahay lang kami. So, start kayo sa nag-rent lang kayo ng house. Doon lang talaga sa mismong bahay namin. Nakakatawa pa nun, naging banding namin. Una, kami lang muna ng girlfriend ko. So, wala dun yung family mo, nakaseparate? Kasama ko sa bahay. Ah, kasama. Una kami dalawa lang. Ako nagmamarket, tapos siya yung magsasagot ng inquiries, tapos ako magpapak. Hanggang sa dumami ng dumami, sabi ko sa nanay ko, Ma, hindi ko na kayang magpack. Ngayon, banding kami dalawa. Nagpapak kami dalawa. Tapos, hanggang sa ang dami na naman, nag-100 parcel na kami, hindi na namin kayang dalawa. So, yung kapatid ko, sabi ko, Iyan, tulungan mo kami mag-pack. So, nag-pack siya. Kinagabihan, nag-resign na agad siya. Bakit? Hindi, ayaw niya daw. Hindi niya kinaya. Hindi niya, ayaw niya mag-pack ng ganyan, naboboard siya. The other day, sige, sabi ko, gusto mo kita, diba? O sige, mag-VA ka naman. So, siya naman yung taga-sagot. Admin. Para ngayon, kami na meron na kaming ibang ginagawa. So, siya ngayon ang admin. Kinagabihan, nag-resign na naman. So, okay na sana. Then, fast forward, kapatid naman nung girlfriend ko. After ng kapatid niya, yung best friend naman niya yung hinire. Yung best friend niya, nag-hire din ng mga kaibigan. Yung kaibigan, nag-hire pa ng mga kaibigan. Kaya on the first month, 20 plus na agad kami. So, magkakakilala. Yung mga employees, magkakaibigan. magkakamag-anak, magkakaibigan. Tapos even mga kapitbahay namin, mga packer na rin. Mga kaibigan ng nanay ko. So it grew so fast. Now, I need to decide na kailangan ko nang mag-focus dito because yun naman yung purpose ko. Gusto ko makatulong and leave the financial services or yung insurance. So everything was so great. Tapos lumalaki, nakuha ko isang office, hindi na magkasya, kinuha ko yung katabi, tapos hindi na rin magkasya. So ngayon, kailangan namin kumuha ng malaki. Nung kumuha kami ng malaki, this is the second challenge, lumalaki yung operational expenses. Tama. So akala natin, the more that we're growing our business, magdagdag ako ng maraming tao, lalaki yung income. But sa totoo lang, during those 3 months na kakalipat ko, transition, wala talaga akong kinita, negative pa. Ganun yung nangyari. And after that, the third problema naman sa tao. Hindi mawawala yan. Hindi mawawala. And this is the biggest setback of my life. So, for my life, dahil nga masipag ako, consistent ako with what I'm doing, I'm really passionate, and I'm really persistent, kahit na ayoko pa yung ginagawa ko, gagawin ko talaga kasi committed talaga ako na tao. So ngayon, what happened to us is that talagang ginapang namin yon and we grew so fast. The reason kung ba't kami nag-grow is because of the hard work. Now, 20 plus na kami, or even more, nangyari, niloko kami ng mga tao namin. So, mga employees mo siya? Mga employees. Huwag na lang natin pangalanan. Yeah. Oh, and I love them now. Yes, I love them now. Oo. Yun. I love them. Basta, love ko sila. Love mo natin. Love pa rin natin sila. Now, what happened is Yeah. that they created an e-commerce business inside my e-commerce business. So, in short, kami yung nagbabayad sa ads, sila yung nagpapadala ng items din namin. May sarili silang courier. Ngayon, yung pinadala namin, babalik lang din sa amin. Di ba? So, ang taas ng RTS nyo Ang nun? taas, 80%. Sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung RTS? RTS is return to seller. Ibig sabihin, pinadala ko kay customer, binayaran ko na yung shipping fee, babalik sa akin, hindi na ako kumita, magbabayad pa ulit ako. Kumbaga, yung shipping nun, Shipping fee, handle mo babayaran yun. ko. Yes. Okay. So wala tayong Loss profit yun. doon. Loss talaga yun, malaking loss. Imagine, if 1,000 yung pinapadala ko, 800 doon, 80% bumalik, binayaran ko lahat yun. Lahat ng shipping fee nun. So, biggest setback, I am in debt of 2 million na parang ganun kalaki yung nawala sa akin that time. 2 million plus yung nawala sa akin. So, I was so devastated. Why? Because I love these people. And the purpose of our company is to elevate lives. And if you're gonna heal their story, sila mismo nagsasabi na nakabayad na kami boss ng utang, nakakakain na kami, dati hindi, may pang tuition fee na ako, and sobrang daming stories. But that happened. So the third problem is people. So I was so devastated that time.
I don't know where to go. May kailangan akong bayaran ng utang and whatsoever. And then, I remember na meron akong isang mentor and then nagkakwentuhan kami what happened and everything. And tinuruan niya ako kung anong gagawin ko. And the first thing that I did is to master myself. So, babalik ako ng personal development. The first thing that I need to do is to heal myself. So, what I did, I wake up every 5 a.m., I do jogging, meditation, nag-affirmation ako and everything. Ano talaga, discipline ang ginawa. Discipline. So, I need to build myself ulit. And then I undergo one training, no? The name of my mentor is Rasuson. Okay. So, he has a training program called Discovery. Yes. Pwede nilang search, no? Pwede Yeah, nilang you can punta. search it, Rasuson. And for sure, marami sa mga viewers natin nakakakilala sa kanya. He's really a good man. Yeah. And I enrolled. So marami akong utang noon, but sabi ko, I need to prioritize this. So, I grew my company from 20 plus into 4. So, 4 na lang kami natira noon. And ito kasing dalawa, yung isa, basta umalis siya for some reason. And then, personal matter. And then, bumalik siya because of what happened. And then, one person na talagang mapagkakatiwalaan din talaga namin, yun lang natira, 4 na lang kami. So, Kasama ka na doon sa 4? Kasama na ako sa 4. Okay. And then yung girlfriend ko yung pang-4. So what we did, sige, wala tayong pera. Since meron pa namang pumapasok na remittance from the courier, yung mga nade-deliver na pinadala na namin before. Mga na-delay, no? Na-delay. Yun na lang yung perang inaasahan namin. Okay. And the last money that I have, pang-ads ko na lang sana, in-enroll ko ngayon doon sa may personal mastery program called Discovery. So, 4 kami noon. So, hindi na lang ako nagja-jogging mag-isa, nag-affirmation and whatsoever. 4 na kami. And you know what? After 1 or 2 weeks, nag-100 parcels na kami agad. After another week, nag-200. And then, merong kasunod nun, second level ng program ni Coach Ras, which the name is Breakthrough. Then, nag-enroll ako. That time, last money talaga. Either i-ads ko to, mag-antay ulit ako ng kinabukasan para ipang-ads. Then, I enrolled. That's the last money. But this time, hindi ko kayang dalhin yung 4. Ako lang. So, nag-enroll ako. You know what? After kong ma-graduate noon, nawala lahat ng limiting belief ko. And I learned a lot of things, including clearing my life with all of the past hurts that I have. You won't believe me, tinawagan ko lahat ng mga nanloko sa akin ng mga dati naming mga tao. Calling them one by one na, yeah, this relationship is really important to me. And the reason why I called is not about you, but it's about me. And I just want to ask forgiveness. Sila yung nanakit, no? Pero ako yung humingi ng forgiveness. Oo. Kumbaga ikaw yung nag-humble. Yeah. More than just being humble, but I know and I learned that I have a contribution. They will not do it kung wala rin akong ginawa. So I first ask forgiveness. What do you think yung reaction nila? Ano yun? Parang medyo mahihiya. Di ba? Yeah. Kasi ikaw yung nag-ask. Sila may kasalanan, pero ikaw yung nag-ask ng forgiveness. We were crying on the phone call. Na parang if I call na sinisisi ko sila, mag-aaway kami sa phone call. But when I called asking for forgiveness, umiyak na sila. Umiyak na din ako. Tapos sila humingi na rin ng tawad. So, I called the 20 plus asking for forgiveness. But, the boundary is, hindi ko sila pinapapalik with my business. We are friends. Okay na, clear na tayo, wala na ako sa manloob, but you cannot go back to my business. May borderline na tayo. So, that's how I respected myself. So, when I cleared my life, the next thing, after that, is that nag-500 parcel kami. After a week, nag-750, nag-1,000, nag-2,000, nag-4 lang kami. Grabe, paano nyo siya na-operate yung ganong karaming orders? Before, from 20 to 4. Yeah, nung mga 20 plus kami, messaging campaign. Paano yung ginawa mo? Anong diskarte? Baka mabigyan natin yung mga viewers natin eh. Yeah, ito siya. So, first, personal mastery. 2, I need to clear all of my relationship. And number 3, business mastery. Since I started from scratch all over again, and nag-make sense sa akin lahat nung kwento ko kaninang mga pinagdaanan ko. Remember, I am an automation engineer. I'm good at processes and system. So we need to rebuild. Aminin ko, I was certain so much. And natatakot akong mag-hire ng mas marami pang tao. Because I have a fear eh. Kahit sabihin natin na I'm growing and growing myself,
subconsciously, parang nire-resist ko na eh. Ayoko ng maraming tao. So, kapag ka ganun yung katawan natin, gumagawa ng paraan. So, that time, from messaging campaign, nag-conversion na kami. So, I was forced to learn conversion. And thankfully, I met one mentor ulit who helped me. No? His name is JC, Juan Carlo. No? And he helped me doing that system. And that time, bumalik yung time nung financial advisor ako. Nung nag-i-start ako ng e-commerce, na halos hindi ako natutulog. Tapos talagang hard work, aral talaga. But the result was so great, so huge. And not just with the business side, yung automation, but now, I know how to value relationships. I know how to value myself and respect myself. That's why, clear yung buong buhay ko. Congruent, walang resistance, walang kahit anong limiting belief. Dire-diretso ng 2,000 parcel. Wow, grabe yan. Congrats. Thank you so much. Grabing yun. Sa akin, yun, matatawag yun na breakthrough. Kasi lahat naman ng nagnenegosyo talaga, merong silang gustong ma-achieve na goal. So, pag na-achieve nila yung goal na yun, breakthrough yun eh. So, sa akin, I started ako sa e-com. So, nung time kasi na nag-e-com ako, yun yung time na hindi pa ganun karami ang nag-e-com way back 2017, 2018. So, bagong-bago, no? How I wish nag-exist na ako ng mga panahon na yan. I heard sobrang baba grabe na experience ko noon. Kasi nung unang buwan ko, nag-ooperate kami, dalawa lang. Kami ni Mrs. Wala pa akong admin. Lahat yon Shopify, conversion. And grabe talaga ang sales. Kahit anong product na ibenta namin, na ibebenta. Pero syempre, may mga challenges pa rin when it comes sa anong product na ibebenta, winning ba to, mawawala ang product, so come and go. So, started na maghanap din ng mga product na talagang tatagal. Just start na ako magbenta ng mga branding item. So, nakatulong din yon. Ayun, nice. So, kanina naikwento mo, balikan natin yun. Gusto ko lang balikan yung self-limiting belief nila. Gaano ka-importante yun na ma-identify nila? And gaano ka-importante sa mga nagnenegosyo, sa mga aspiring business owners, or kahit freelancer ka ngayon, or working ka, bakit importante yung, kumbaga, ma-break mo yun eh. Yung mga belief na yun na parang, okay, kailangan to. Kasi kung hindi mo yung ma-break, mahihirapan ka talaga na mag-breakthrough or magtuloy-tuloy. And that's a great question. And for sure, maraming mga stories yung mga listeners natin about dyan, no? And if you get inspired with the story, for sure meron kang struggle. And maybe you can put it in the comment section, yung story mo, you can put it down. And for sure, maraming makaka-resonate at makaka-intindi somehow. Maybe ma-inspire mo sila. Maybe you can put it in the comment section. And the more that kinikwento ko kasi yung story ko before, no? Let's talk about the limiting belief. The more that kinikwento ko yung story ko that time, the more na mas nawawala. Before pilit, ang sakit na pag nakikwento pa ako, victim story pa na naninisi pa ako, guilt, shame. Parang parang ikinukwento mo pa sa iba, ay, kasalanan kasi na ganito. Loko-loko to eh. So parang may sinisisi ka nga. Yeah. So, which is mali. So that is one of the, may mga limiting belief that time. And it hindered me. Imagine if ngayon ang story ko, sinasabi ko pa rin na, wala, hindi na talaga ako kasi niloko ako eh. Hindi na talaga ako mayaman. Until ngayon, nagbabayad pa rin ako ng utang ko. Diba? Imagine if that's my story. 1 year na from now. No? But because I pick up myself, lahat ng mga limiting beliefs ko, inisantabi ko, I work on myself, now, it's a different story. Diba? So, really important yung mga limiting beliefs and not just the limiting beliefs, but the baggages. The baggages like mga blame, no? Mga anger, mga guilt, and mga shame. That's why it's really important to clear your life, just what I did. But also in business, no? Maybe some of you, naranasan nyo na yun sa may business na nagka-problema, whatsoever, you can resonate with that. Or maybe hindi pa. For sure, pagdadaanan nyo yan. No? Pagdadaanan, because sa buhay ng isang entrepreneur, merong isang malaking dilubyo yung dadating. And when I heard about that, no? Totoo, pinag-pray ko talaga. Sabi ko, Lord, kung dadating yan, sobrang aggressive ako. Lord, kung dadating yan, ibigay mo na. And that happened. Grabe naman si Lord. But that's the most beautiful thing that happened to me. Yes.
I'm so thankful with those people. Kung marinig man nila, makita man nila tong podcast na to, I'm so thankful for them. Because those people who hurted me the most, those are the same set of person who created a really huge impact on my life. Tama. Now, going back to limiting belief. No? Limiting belief in an entrepreneur is really important to grow their business because, believe it or not, whatever it is na nasa isip natin, we can do it. As long as we are showing up like crazy. Imagine what I'm doing. It's really impossible for me to pay my debts in just matter of months. Ang hirap. I was certain and everything, but nakita ko it's possible. Yeah. It's doable. When I break those limiting beliefs and take action, yun din yung importante eh. Yeah. Tanggalin mo yung limiting beliefs mo, take action, doon nangyayari yung results. Yes. Tama. I can relate doon sa ganon. Kasi at that time, pandemic, merong kwentong story sa'yo baka. First time mo lang itong marinig. Pandemic, bago pa yung pandemic, meron kaming, I started company and hindi namin in-expect na magsasara kami during the pandemic. And syempre, may mga na-invest tayo, may mga na-purchase tayo, nabili natin, nabiglaan, akala natin okay. So, isang ano doon, ang na-purchase ko is bumili ko ng sasakyan. So, meron pa kaming sasakyan. So, anong nangyari? Dahil pandemic, konti ang income na pumapasok, parang yung aming savings, emergency fund is nagagamit na namin para pambayad. And one day, I decided na pumunta sa bangko. Sabi ko sa bangko, ma'am, sir, nandiyan po ba yung manager? Hindi ko na po kayang bayaran yung sasakyan. Baka pwedeng hatakin nyo na lang. Talagang punta ako sa bangko. Painful. Tinawag ko doon sa manager. Sabi, may proseso, may ganyan. And hindi nangyari. Hindi nila nakuha kasi hindi daw basta-basta talaga. Okay. Pag umuha ka ng sasakyan, hindi yan basta-basta pwedeng kuhanin. Less mag-wait ka na para hatakin na lang sa bahay mo. So, doon pumasok yung limiting belief. Imagine, 'di ba? Before, posible naman talaga. 'Di ba? So may mga times kasi parang yung sarili natin nililimitahan natin sa mga possibilities na pwedeng magawa natin. So, nag-pray din ako, of course, anong best decision ang gagawin natin, i-keep ba or i-let go. So, si Lord mabilis sumagot. I-keep mo, but meron kang gagawin na action. Yeah. Yun yung doon, yung call to action. Ano ginawa mo? So, ang ginawa ko, I started my own company, which is I created my own offer and I created my own software. And habang ginagawa ko yung software ko, still tumutulong ako sa pagme-mentor. And kung di mo tatanungin, bro, pandemic, never ako nag-ask for 6 months ng payment para sa mentorship ko. Okay. I tried lang. Okay, Walang bayad. nagtuturo ka, pero Nang walang bayad. nice. Sana nakilala kita during pandemic. I created my website. Makikita nila sa website, Coach, kala ko hindi totoo kasi nga talagang umattend ako sa Zoom call. May schedule ako doon. I have 3 to 5 calls per day for free para ma-identify. Ang reason nun, bro, ganito, to identify ano yung mga challenges ng mga nagbi-business ngayon. Tama. And dun sa challenges nila, ano yung offer or a product na makikreate ko to solve yung problems nila na na-experience. And then, doon na buo yung idea ng software company ng Negosyo Toolkit. So, right now, growing na siya and then tumutulong na rin siya sa mga SMEs, startups, entrepreneurs, and even sa mga e-commerce to launch their online business. So, tool siya. Yeah. So, yun yung reason. Yung limiting belief, bro, talaga, sobrang relate ako doon. Kapag nilimitahan mo hanggang dito ka na lang, kumbaga sabi nga, yung possibilities or yung imagination natin is limitless. Pero kung isipin mo, saan ba nanggagaling yung limiting beliefs? Tingin mo, saan ba nanggagaling yung limiting beliefs? Nung bata ka pa? Oo. Or ganito? Pwedeng Because parents. parents? Yeah, pwede rin. Pwede rin naman yung mga nakakasama ko sa circle of influence. But nung time kasi na lumayo ako sa parents ko, medyo nagbago rin yung parang belief ko sa sarili ko. Dati kasi parang nakukulong ako sa kailangan mong maghanap ng magandang trabaho, then mag-try ka mag-abroad, and then I tried din na mag-abroad. Malaki daw sahod. Sumasahod ako 20,000 to 25K per month. And after a year, umuwi ako, walang savings. So, yun yung itinatak sa atin
hindi natin sila pwedeng sisihin. Nag-OFW ka? For a year. For a year, saan ka Sa Middle East, Dubai. Oh, Dubai. So, yun talaga. Iniwan Anong ko work mo doon? sa events company. So, ang setup ko ng mga stage, ganyan, events company. So, kung ano yung sipag mo, bro, as an automation engineer, parehas tayo ng sipag. Walang tulugan. Mukha naman. Pero, thankful ako sa experience na yon. Kasi kung hindi naman natin may experience talaga yung mga hard work na yan, bagay yun yung maibabaon natin na na lesson din. Kaya hindi ako against sa mga nagtatrabaho talaga. Saludo pa nga ako. Yeah, totoo. Kasi ang hardworking, kumbaga yan parang stepping stone mo yan. Yun lang ang mali kapag nagkikip ka dyan, kahit sobrang sipag mo, and hindi ka umaalis dun sa comfort zone mo, or hindi ka nag-iisip to innovate, or gawa ng ibang bago, Tama. marirealize mo, yung belief mo, ay, siguro hanggang ganito na lang ako pagtanda ko. Wala nang asenso. Pero ang pag-asenso kasi is, kumawala ka muna dun sa comfort zone mo. Dapat mawala ka muna dun. Umalis ka muna dun. And once na umalis ka na dun sa comfort zone mo, doon na mangyayari. Yung magic. Magic happens. But you need to work out talaga. Yeah. I agree. And what I'm getting dun sa senior mo is that meron specific event, maybe nung bata tayo or sa friend, na mabubuo yung mga limiting belief natin. But one thing that I realized habang nakikwento ka, that limiting belief doesn't matter. At some point, basta trabahuhin mo. Kahit na siguro may belief ka nga minsan, di ba? Ito yung paniniwala ko, but nag-hard work ako, ginawa ko lang, kahit na ito yung paniniwala ko, it generates result. No? And mabalikan ko lang yung kwento mo kanina, how you started your negosyo toolkit. Tama na, negosyo toolkit yan. Yes. You gave value for 6 months. Yes. And you know what? That's also the same story I did. So I have one program naman that I did. The name of the program is Scale. The name is Scale. So I gathered my friends, mga close friend ko. Okay, sige, gather tayo. Hindi ko na maalala kung everyday yun or every week. So, batuan tayo ng principles and everything. And while doing that, just adding value, I spend my time talaga para mag-aral, prepare for that, whatsoever, pero wala akong nakukuha. But while doing that, adding value, nakita ko rin yung problema ng industry. Doon din nag-unfold. So, I came across isang libro, the name is Fifth Discipline by Peter Senge. So now, what I learned from Peter Senge is that kailangan may team learning. So that's what we're doing, may team learning. There should be a shared vision. Kailangan magkaroon ng magandang mental model, no? And other things para magkaroon ng systems thinking. And then while doing that, I figured out, okay, ang ganito ginagawa natin, everyone's growing. However, hindi ito yung type ng organization that I can do na we can do so that grow may organization also to the next level. Maybe for you, it worked nung unang ginawa mo. But for me, it did not work. Wala talaga nangyari doon. I need to shut it off because I realized something. But the magic happened when I realized that and nalaman ko, okay, the reason why it's not working dahil magkakaiba kami ng culture, I need to build one organization with shared vision. And mangyayari lang yun if aligned talaga kami. Eh magkakaibigan kami, however, iba-iba yung direction na gusto namin puntahan eh. So, I recreated that skill and we changed our business model. And for mga businesses, in order for us to grow, very important ang business model. That's what actually separate an online seller, in e-commerce context, an online seller versus e-commerce sa pananaw ko. When we say e-commerce, an institution or company talaga, organization, it more than selling, you have system. Yes. And one of which, dapat, klaro yung business model. No? So that time, ito rin, kaya rin ito nag-birth, bukod sa natutunan ko doon, kami rin din ng girlfriend ko, magkasama kami sa business, she's my partner in life and in business, and parehas kaming controller. Meaning, parehas kaming maraming sinasabi sa buhay. Meaning, nagka-clash kami most of the time. Eh, isa sa pinaka-indifference namin, ako, sobrang aggressive ko. She's highly analytical. So, ako, gawin na natin to.
Siya tanong ng tanong, bakit, blah, blah, blah. And that time, hindi ko pa alam yung mga ganun. Hindi ko naiintindihan. Feeling ko, skeptical siya. Sa mga sinasabi ko, akala ko, hindi niya ako pinagkakatiwalaan. So, I pushed through with the business model. You can search this, no? Together with Fifth Discipline, you can read about that. Sobrang ganda niyan. Just type Fifth Discipline by Peter Senge. And then, I learned about exponential organization. Have you heard about exponential organization? Hindi pa. Hindi pa. Something new. Something new. And it's really good kasi talagang sumabog utak ko dito. Ito yung mga pinag-aaral ko that time. So it's like, are you familiar with Uber? Yes. Are you familiar with Airbnb? Yes. With Instagram? Yes. Airbnb is the biggest rental property, pero wala siyang hotel. Tama. Uber is siya yung isa sa pinakamalaking car rental property, pero wala siyang sasakyan. Yes. Instagram is one of the biggest photo gallery, pero wala naman siya talagang photographer. Tama. No? Now, it's exponential because you know the caliber nitong mga company nito. Sobrang tataas, di ba? And there's actually explanation kung bakit nangyari to. One of which is shared asset. Leveraging on shared asset, no? Leveraging on people and whatsoever, you can search on that. Sobrang ganyan. So, I learned about that. Pinalitan namin yung business model namin. So, what we did, zero out of my experience din, ayoko na mag-hire ng marketer because based on my experience, turuan ko, lolokohin lang ako. Or magkikreate ng company. Which is, ganun talaga lagi nangyayari. That's common. What I learned from dun sa skill na ginawa ko, Fifth Discipline, Exponential Organization, and another one, Till Organization, what I learned, I created this concept na ginagawa ko ngayon, I called it collaborative partnership, no? Wherein, okay, hindi na ako mag-hire, mag-partner na lang tayong dalawa. Instead na maghiwalay ka pa ng company mo, mag-partner na tayo. So, I have different levels. At first, you get 25% of the net profit. Akin lahat. Mag-ads ka lang, maghanap ka lang winning item, akin lahat. Until such time na magle-level up to, 50-50 na tayo. So, akin lahat. Akin yung market, akin yung operations, so warehousing, hindi mo na kailangan mag-hire ng maraming tao magpapak, even HR, even finance, even yung logistics and everything, kami pa nagpupundo. So, ngayon, 50-50 tayo. So, it's good. Yung una, tuturuan kita how to run the e-commerce, 25%. Next, tuturuan kita how to build team, no? Mag-handle ng tao, which is 50% na tayo. Handle mo itong mga tao na to. And the ultimate one, ngayon, yung dating skill, nalaman ko lahat ng mga reason kung ba't hindi mag-work to, nirebuild ko ngayon yung skill. So, for skill, eto na yung ultimate, partner talaga tayo. What will happen? Kunwari, sa yung sales and marketing, sa akin yung operations, magkano dapat yung hatian natin dalawa? 50. 50-50, right? Equal. 50-50 equal. So, win-win. But I don't get 50%. I only get 15% as the partner equity. Wanna know why? Because it's the net profit, wala naman akong binabayarang kuryente. Siya naman yun. Di ba? Nag-ads and everything. And imagine, if I can create win-win relationship with that, no-brainer yun eh. Punta na ako dyan. Wala na ako magmamarket ganyan lang. Then 85%, wala na ako paproblemahin na kahit ano. That's a good idea, brother. That's really a good idea. Kasi most e-com, hindi ko naman sinasabi lahat or any business owners, ang atake kasi is competition. So talagang nagko-compete sila, pagalingan, minsan pa nga nagsisiraan, di ba? Which is dapat hindi yon. And good thing yung sinabi mo na partnership and collaborations. Meron akong content na pinablish this year yun. Parang January ko yata siya na i-publish this year, 2023. And sabi ko doon, top 3 predictions for 2023. And number 1 is partnership and collaborations. Which is nangyayari. Hindi ko alam kung saan siya nangyayari, but nangyayari siya sa multiple industry. Ang daming partnership and collaborations na nabuo during the pandemic and until now by using or leveraging yung technology. Di ba? Let's say for example, sa panahon ngayon, easy na lang to create a content. True. Using AI. Yeah. Easy na lang to create a marketing asset using different tools online. Yep. And easy na rin to operate your operation, your sales process by leveraging yung mga marketing tools. So, ang bilis.
Kaya ang kailangan talaga ng mga SMEs ngayon or business owners is to help everyone. Which is good, bro. It's like more than the collaboration, it's also a team learning. Yeah. Going back pa rin sa fifth discipline, no? It's a team learning. Why? Learning ng lahat eh. We are a community. Pag nag-mastermind ako, di ko na kailangan magtawag ng ibang tao. Kami-kami lang. Ngayon, pag may hindi nag-work sa amin, we have this structure, we are giving and receiving feedback to one another. Now we know what's not working and what's working. Now we can duplicate. And because of that, no, before, di ba, nakwento ko, 4 na lang kami. Yes. Tapos, we post for quite some time by design because si Winky and si Ste, no, si Winky is the best friend of my girlfriend, which is Ste, nag-take naman ng board exam. So, it's a decision between, okay, magpapahinga ba muna tayo o tuloy ko to, 2 kami, pero stress kami. So, nagpahinga kami for quite some time. So, 4 pa rin kami, naging 2 na lang. And when they came back, eto na, alam ko na yung structure. In just a matter of months, from 4, naging 20 plus kami ulit. Just a matter of 1 month, because of this collaborative partnership. After 1 month ulit, 60 plus na kami. We just had event yesterday, and 80 plus yung nandoon, no? For us, Saan siya nangyari? Sa Pansol. We rented the best, pinakamakikita namin. Pricey siya. We got the best. May picture ka ba? Yes, meron. Flash natin sa screen. Ito, tingnan nyo to. No? And the video, kumuha pa ako ng SDE. Tapos nagpa-buffet pa kami. And may photobooth pa ako. As in talagang bongga talaga. Ginawa namin just to acknowledge people. And because of what we're doing after that, yung mga invite nila, sabi nila, sige, mag-invite kayo ng mga gusto nyo pang mga makasama natin, mga partner, gusto nyo matulungan din. Nagdala sila. And those people na mga in-invite nila, ang question lang pagtapos, hindi na ako nagtatanong, paano kami magiging part ng WeTrade? At it's really growing so fast, no? And right now, if you really want to grow your business exponentially, 3 things. Number 1, check on exponential organization. Number 2, fifth discipline by Peter Senge. And number 3, follow nyo si Jay Gregorio. Thank you, brother. Grabe yung value na tingin ko nakuha nila dito sa podcast na to. And siguro, last questions is, ano yung one piece of advice na ibibigay mo kung babalik ka sa pagkabata mo? Ganda ito, parang pampajut. No? Thank you so much for that wonderful question. If babalik ako sa pagkabata ko, kunwari kausapin ko yung sarili ko ngayon, babalik ka sa pagkabata, meron lang kung isang hindi makakalimutan. No? I think, ang sasabihin ko sa sarili ko, fail fast, fail cheap. If uulitin ko yung buhay ko, because it was really beautiful, failing doesn't mean that you are a failure. Yes. It's just a phase. No? Pagdadaanan mo yan, and failure will teach you a lot. Because failure is the best teacher. So, walang regret? No regrets at all. Kung nakita mong mahirap, na-visualize mo, uy, ganitong taon ako, itong year na to, dadaan ako sa dilubyo. Sinabi mo kanina, dadaanan ko yung challenge na to. So, which is, ibang level of mindset. And ako rin, wala akong i-skip. Kumbaga sa ads, no skip. Yeah, Don't skip ads, by the way. Don't skip ads. Lalo na kay Jay Gregorio yan. Ayan, brother. Thank you so much. Sobrang enjoy ako sa podcast natin. And hopefully, makapag-create pa tayo ng mga multiple sessions na alam nating makakatulong sa pag-grow ng business ng mga kababayan natin. Ang goal nito is matulungan talaga yung mga nag-start or nagsisimula na. And if you want to learn more, pwede kayong mag-subscribe or i-follow nyo si RD Morales sa kanyang channel, sa kanyang page, yung nickname niya or sa website niya to learn more about sa collaborative partnership na meron siya. Once again, brother, thank you so much for your time. Thank you so much for inviting here. It's like a dream come true for me. Finally, nakita kita in person. Dati pinapanood lang kita. And for sure, meron sa mga viewers natin na napapanood ka lang din, pinapakinggan ka. And for sure, by just staying tuned sa YouTube ni Jay, sa Facebook ni Jay, and even continuously supporting this podcast, no, you're gonna learn a lot for sure. And maybe the next time, ikaw na yung nakaupo dito. Thank you, everyone, and see you next time. Bye-bye! Bye-bye!